Para nga sa inyong kaalaman, home court pa rin ng Minnesota Timberwolves gaganapin ang Game 4 laban sa OKC Thunder. Sa madaling salita, may pagkakataon nga silang para maitabla sa tuto ang serye dahil dito. Nasa kanila rin naman ang momentum ng laro na magagamit para makalamang ng mas maaga at para matambakan muli ang Thunder kagaya ng nangyari sa Game 3. At yan rin naman mismo ang balak gawin ni Anthony Edwards matapos nitong sabihin sa interview na kung gusto nga po nilang makuha ang panalo sa Game 4 at matabla ang serye, dapat nga po nila hindi na papormahin sa simula pa lang ang OKC. Gagawin pa rin naman nila dito ang ginamit na game plan sa Game 3 sa pag-double team parati kay SGA kung saan plano nga nilang gawin ito bilang isang playmaker na lamang. Iiwasan na rin naman bigyan ito ng mga end one plays dahil alam nga po nila dyan na kumukuha ng momentum ang OKC Thunder. Sa kabilang banda, ibinulgar ng isang insider nagdadalawang isip ang Los Angeles Lakers kung bibigyan nila o hindi si Austin Reeves ng bagong kontrata na nagkakahalaga na mahigit sa 30 million plus kada taon. Dahil dyan, mas lalo na naman nga pong umingay sa social media ang mga trade rumors nito. Ngunit ayon sa isang insider, wala nga pong balak ang Lakers na i-trade si Austin Reeves kung second or third string center ang kanilang makukuha. Mas gusto nga po nila ng isang starting center ang kanilang masusungkit bilang kapalit nito. Sa madaling salita, kung hindi nga sila makakakuha ng isang sentro na pang starting center ang galawan, hindi nila iti-trade si Austin Reeves. Hindi rin naman sila papayag na si Daniel Gafford ang magiging kapalit nito since naniniwala sila na meron pang mas magaling na sentro na kanilang makukuha kung gagawin nilang available si AR-15 sa trade market. Kaya hanggat hindi nila ito nakukuha, mananatili siya sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, sa pagkapanalo ng New York Knicks sa Game 3, tuluyan na nga po nilang naibaba sa 2-1 ang serye laban sa Indiana. Ibig sabihin, malaki ang tsansang maitabla rin sa 2-2 ang serye kapag naipanalo nila ang Game 4. Hindi kagaya ng inakala, hindi rin naman naapektuhan ng Knicks sa crowd ng Pacers. Kahit man maaga ditong nagkaroon ng foul trouble si Jalen Brunson, nagawa pa rin nilang sabayan, ma-outplayed ang Pacers sa crucial minutes. Maraming ang nakapansin na sa tuwing hindi ginagamit o binabangko ng Knicks si Brunson na nagkakaroon sila ng plus 12 sa Game 3. Ibig sabihin, mas epektibo ang offense at depensa ni Knicks sa tuwing wala ito. Mas umiikot ang bola sa lahat ng mga players at mas humihigpit ang kanilang depensa since wala silang magiging matchup problem. Kaya mukhang isang pahiwatig na ito na posibleng babaan nila ang playing minutes ni Jalen Brunson next game. Anong masasabi nyo dito mga idol?